Hello, magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan. Ito yung ang gagaling ng mga natin ng mga netizen. Nakalkal yung, 'di ba si Kiko na natin na topic na natin. Mas may deeper pa pala doon. So ito yung behind the scenes nung yung kontrobersya na yung pagiging trapo ni Kiko, 'di ba? Inuulit ko ha, itong video na to ay regarding lamang dito sa gimmick na ginagawa niya. Hindi ko siya pwedeng sabihin na wala siyang alam. 'Di ba? Sa politika. Veterano ito eh. 'Di ba naging senador to at lawyer pa yata to, 'di ba? Wala naman akong question sa pagiging trapo niyan. Ay, sa pagiging trapo. Sa pagiging senador niya. Kung qualified siya, qualified naman siguro. Kasi veterano at lawyer pa. Pero, 'di ba, mas sa pagtakbo kasi sa politics, mas importante pa rin yung intention mo sa publiko. 'Di ba? Kung ang intention mo lang ay makabalik sa kapangyarihan na wala ka namang pake kung anong kahihinatnan, basta manalo ka lang, 'di ba? Sa pangsarili mo lang, hindi pa rin. Kahit na alam mo yung gagawin mo doon. Anyway, mga kababayan ko, ito lang naman tayo magko-comment. Wala akong pakialam kung ano na-accomplish ni Kiko Pangilinan kasi may mga magagalit na naman na supporter nito. 'Di ba? Inuulit ko hindi ko kini-question yung qualifications niya. Dito lang tayo sa issue. So, play natin to. Ito yung behind the scenes nung niya. Behind the scenes ng totoong kwentong kaldero. Tinitinador yung kanin. Sino May kutsara nga gagawa matino niya? Ayun yung kutsara, oh. Okay, quality check. Suka ba yan? May taga, may taga-testing May taga-quality check Gatas. Tinikman muna kung may lason. Okay, good. Senator, pwede mo nang tikman kung lason? Alam mo kung bakit tinidor ang ginagamit niya dyan sa kanin? It's either talagang mayaman si Kiko kasi kadalasan mga mayayaman hindi naman nagkukutsara mga mayayaman tinidor kadalasan ang ginagamit niyan. 'Di ba? Or nandidiri siyang gamitin yung kutsara. Kasi 'di ba alam natin madalas yung kutsara pinapasok sa bibig yan Pwedeng ganon, no? Alin man doon sa dalawa. Pero ang weird nga naman nun, ang settings mo ay nandiyan ka pero tinitinidor mo yung actually hindi naman talaga siya kumakain dito more on exhibition lang naman yung ginagawa niya hindi siya nandiyan para kumain talaga, para lang ipakita lang sa tao na siya yung bang kaya niyang makisama at yun ang yung part na nakaka-bullshit sa mga kandidato natin. Hindi mo naman kailangan magpaka-plastic na ganyan. Step aside muna natin to. Ayun. Talagyan ng sabaw. Kunin yung kaldero. Dali, yung takip ng kaldero. Bilisan nyo. Nasaan yung takip ng kaldero? Pangmasa tayo dito. Kailangan talaga takip ng kaldero daw no? Malit lang, Foreman. Ang tagal. Yung malit na. Alam ko na. Pwede naman kasi siguro na yung takip ng kaldero na yon. Kaya lang weird nga naman Bakit kailangan takip pa ng kaldero? Pero nakikita ko rasyonale nun. Kaya kailangan nun. Kasi nga naman, pag sinabawan mo yung kanin mo diyan sa dahon ng saging kasi tatapon nga naman. 'Di ba? Ako nagiging objective lang ako dito pero ang weirdo nun, bakit hindi ka maghanap ng plato? Bakit kailangan takip ng kaldero? Ang hanapin mo, mas cool bang gamitin ang takip ng kaldero? Takip ng kaldero lang. Ayan na. Ito na. Pakilinis kung may dumi. Pagbibigay. Okay, malinis. Lagyan ng kanin. Yan na. Nag-take na sila. Lagyan ng putragis na sabaw, na maraming sabaw. Gatas yun. Tapos asin. Ginagawa ng tatay ko yun dati, gatas ng kalabaw.
konting asin. Masarap na. Oops. Namabay ka. Nakita mo sa mukha niya na hindi naman siya ano, no? Kain, kinamay. Huwag pala ka, no? Mamburdog na pagod. Oh, gilig mo na yan. Tapos na ang... Tapos na! Di ba? Bullshit. Ano ba? Pero sa sa katotohanan, maraming nadadala sa ganyan, no? Ay, si Kiko. I don't know sa panahon lang ngayon. Kung uso pa ba yan, yung ganyan. Tapos ito bago to, ngayon ko lang nakita to. Ano ba to? Yung dahon daw ng ano. What? Itsura nyo. Hindi naman siya siguro dahon ng saging. Dahon daw ng saging eh. Dahon ba ng saging yon? Meron dito nakalagay. Hindi po dahon ng saging yan. Mustasa yan. Nilagyan ng buro. Masarap yan tapos pritong isda. Pag di ka pa nakatikim ng burong isda at first time mo makita yan, baka mandiri ka kasi mukhang suka ng aso. O ayoko ng buro. Nanay at tatay ko, sarap na sarap dyan sa buro na yan. Ako hindi ko kaya. Kaya pag umuwi ng Pampanga ang tatay ko noon, at may dala-dala ng ganyan, ayoko talaga. Hindi ako sumasabay pag kumakain sila. Sarap na sarap niya. Yung tatay at nanay ko, sarap na sarap. Hindi ako makain ng ganyan. Maamoy ko pa nga lang yan. Hindi ko na kaya yung buro. Tapos sabi ng isa, dahon po ng saging, akala niya mustasa nilagay ng assistant niya, napilitan na siya kainin para di mapahiya sa tao. Nagdidebate sila kung mustasa. Dahon ba yun naman? Nagulat si Sir katakutan kasi dahon yun ng saging. Dahon, ano ba? Hindi, dahon ba to na saging or mustasa? Teka, di naman buro yung kinain niya. What? Tapos parang hindi siya nasarapan eh. Ano naman itsura ni Kiko? What? Itsura niya, oh. Di ba? Hindi mo naman kasi kailangan, kung hindi mo talaga kinakain yung mga ganyang bagay, hindi mo kailangan magpanggap. Mamahalin ka naman ng tao kung ano ka eh. Di ba? Siguro, pwedeng gawin mo yan, yung pag halimbawa, na video ka na niyayaya ka ng mga tao, no? Yung katuwaan lang, let's say, parang sa foreigner, di ba? Yayayain mong kumain ng balot. Ipakita mo talaga na nandidiri ka. Huwag mo ipakita na parang normal lang sa'yo, tapos pag kinain mo, magpakatotoo ka. Men, di ba? Kasi kung magpapanggap ng ganyan, ginagago mo kasi yung mga tao eh. 'Di ba? Parang nagsisinungaling ka na sa isang bagay na hindi ka naman ganun. O next, ano na naman ito? Ayan, dami nating itlog, siya na to. Ano pa ito? Ayan, no? Rich in protein. Ayan, no? Ito, 2 times. Ilang beses po kayo kumakain ng itlog maghapon? Sa umaga lang, pero sabi nila pagkaan daw, panlaban daw sa Alzheimer to eh. Opo, kami 5, ganun, araw-araw. Basta't mas magaganda, linaga. Ayan. Nilaga. Opo. Good morning. Start. Ewan ko ba? Yung ginagawa niya, masama ba yan? Hindi naman masama yan.
Pero kung gagawin mo yan dahil sa pagpapanggap, 'di ba? Katumbas niya niloloko mo yung mga tao eh. Pag hindi mo naman ginagawa talaga yung ganyang bagay. Hindi, malay mo ginagawa naman talaga ni Kiko yan. Dahil 'di ba hindi na siya senador? Malay mo, nakasanayan niya na yun, no? Binibigyan ko pa rin ng benefit of the doubt, ha, mga men, ha? Mamaya magalit na naman kayo sa akin. Tapos, sino mo nang mga politician talaga, eh, no? Nangyayari lang ito pag election, eh. Di ba? Si Sam Bersosa, kumakain sa, si Yorme. Si Sam Bersosa ba, talagang mayaman na ito dati? Ano to ng front row, di ba? Hindi ko alam ang history ni Sam Bersosa eh. Pero alam ko ang history ni ni Isko. Ito talaga, mahirap talaga ito dati. Naging artista lang 'yan, 'di ba? Ang buhay nito dati, talagang kumakain to ng pagpag noon. Kaya understandable na si Yorme ay hindi siya baduy gumawa ng ganyan. Hindi ko lang kilala si Sam Bersosa. Kung nung una okay sa akin ito si Sam Bersosa eh. Bagamat hindi ako botante ng ng Manila. Valenzuela ako eh. 'Di ba? Bagamat hindi ako ng Manila, gusto ko na sana dati si Sam Bersosa until such time na nagbanta yan ng live. 'Di ba? Okay naman, let's say sabihin natin na carry naman ni Sam Bersosa na magpakatrapo, no? Kung yun man yung tamang term sa ginagawa niya. Pero nawalan ako ng gana dito ng nung nagbanta ito ng live eh. 'Di ba? Sino pa ba yung isang kalaban nila? Si Ma'am Honey Lacuna. Naging kaaway na ni ni Isko. So tingnan natin, no? Feeling ko mananalo diyan si Isko. Nasubukan na siya ng tao diyan sa Manila eh. Susugal pa ba tayo kay Sam Bersosa? Well, power pa rin ng ng Pilipino, no, ng mamamayan kung sinong pagkakatiwalaan. Pero nafi-feel ko si Isko mananalo eh. Nasubukan na siya ng mga tao eh. Tsaka meron na siya talaga siyang mga supporter nun. Tsaka dahil kay Isko, kaibigan ni Sir Ed Calawag, baka mapagbigyan kami sa film center. O kaya sa sa munisipyo ng Manila. Anyway, next video. Ito, matagal ng problem ito ah. Tanggal mo yan. Taga-bagong bayan lang din po ako. Guandos lang. Opo. Bobo Oo, sabi. kaya nga po eh. Ba't hindi ko po kasalanan, nagtatrabaho lang ako eh. Karapatan niya yung video. Hindi ko nga po alam, seller na po may problema niyan, hindi po rider. Kasi bukas, sarado po nung nakuha niyo sa akin, di ba? Kahit tignan niyo po yung lahat, sarado po yun. Pwede nga, kaya nga sabi siya, i-cancel mo, pwede mo i-cancel yan eh. Ang tatanga talaga ng mga ibang tao pagdating sa ganyan, no? Hindi nila naiintindihan. May mga tao talagang hindi naiintindihan yung sistema ng pag-o-order na walang kinalaman ng doon. Walang kinalaman yung rider doon sa problem nila sa seller. Ewan ko talaga, minsan minsan nag-uumapaw na lang talaga ang katangahan ng... Na-receive niyo na po eh. Po. Papasagin mo yung cellphone mo, tanggal mo yan. Taga-bagong bayan lang din po ako. Guandos lang. Opo. Bobo Oo, sabi. kaya nga po eh. Ba't hindi ko po kasalanan, nagtatrabaho lang ako eh. Karapatan niya yung video. Order kami, maayos yung order. Hindi ko nga po alam, seller na po may problema niyan, hindi po rider. Kasi Yun talaga, pati yung mga umu-order sa Shopee. Huwag niyo pag-iinitan yung mga rider. Diba? Hindi naman nila kasalanan. Taga-deliver lang sila eh. Ano ba? Daming tatanga-tanga talagang Pinoy, no? Hindi nila nauunawaan yung ganyang bagay. Akala nila,
yung nagdi-deliver, yun din yun. Di nila naiintindihan yung proseso. Next! O ano to, marami din nag-send sa akin na itong video na to eh. Holy kick daw. Ano to? Sinipa. Kupal naman kasi talaga yung ano, pag mga ganyan, wag nyo naman ang guluhin. Huwag nyo nang guluhin yan. Siyempre may ano yan eh. Ang ginawa kasi nung kupal, tignan mo ha, yung ginawa niya, pinabigatan niya yung cross. Ayan o, nakikita nyo? Abay, kahit sino na mabubwisit dyan eh. Siyempre nire-reserve mo yung lakas sa mahabang ano, lakarin mo. Although, di ba parang mas authentic naman pagka pagka nahihirapan ka talaga. Kaya lang, syempre, di ba, wag naman tayong kupal. Hindi ko naintindihan, ba't may mga taong ganyan talaga? Yung parang hindi kumpleto ang araw nila pag hindi sila nangupal. Parang ikakamatay nila pag hindi sila nangupal, no? Ano ba, mga kababayan ko? Sinipa ka tuloy. Ano sabi sa comment nga? Tingnan natin yung comments. Kulit kasi nung isa sinakyan kasi ayan tuloy, bigyan ka. Nako, may mga nagba-Bible verse na sa sa baba. Hindi na tayo mag-aano dyan. Ito, last video. Tingnan natin ha. Ano ba to? Di ba, transgender kayo? Yes. May times ba na nalilito pa rin kayo kung saang CR kayo papasok? Ay, sa female ako. Pero yung issue ng CR kasi, it's a matter of acceptance. Kung ano yung nafe-feel nung tao, dun siya papasok. Di ba, transgender Hindi rin. Kailangan isaalang-alang mo din yung mafe-feel ng mga kasama mo dun. Kasi, yun ay, ulitin natin yung sinabi ni ate ha. kayo? Yes. May times ba na nalilito pa rin kayo kung saang CR kayo papasok? Ay, sa female ako. Pero yung issue ng CR kasi, it's a matter of acceptance. Kung ano yung nafe-feel nung tao, dun siya papasok. Hindi, pang sarili kasi yung iniisip nyo eh. Kayo ba mga babae, payag ba kayo na may bading na magsi-CR sa CR nyo? Papayag ba kayo nun? Abay, kahit siguro tibo, hindi papayag na mag-CR sa CR ng lalaki eh. Di ba? Tatanungin ko yung mga babae, papayag ba kayo nun, mga ma'am? Di ba nagkaroon na ng issue ng ganyan na sa ano yan, Alimol Cubao yata, tama ba ako? Na nag-CR doon, parang diniscriminate daw siya. Biglang ang Gabriela naman, tanga-tanga, kinampihan din yung bading eh. Hindi, I have nothing against sa mga kapatid nating nasa miyembro ng LGBTQ. Kaya lang, 'di ba? Tingnan natin yung talagang may-ari ng CR. What I mean may-ari, yung talagang kung para kanino talaga yung CR, sila yung magde-decide. Kung tatanggapin ka dun sa loob, di okay. Pero pag hindi ka tinanggap ng mga nandoon sa loob ng mga babae din, abay makisama ka. Di ba? Kung gusto mong igalang yung paniniwala mo, hindi naman pinagbabawalan maging bading eh. Pero may mga bagay kasi na hindi nyo sakop. Kung ayaw nyong pinakikialaman kayo sa trip nyo, wag din yung pakialaman yung trip ng iba. Trip na hindi kayo papasukin doon eh. Ng mga tunay na babae eh. Di ba? Eh di igalang mo yon. Dahil kayo gusto nyo ring igalang yung ano nyo eh. Kalkalin ko nga yun. Yung CR ng LGBTQ. Nangyari sa Cubao. Ito yun si ate. Nag-share sa babae. Nasis ko siya, ma'am, ba't kayo sa lalaki? Bakit po? Anong batas yun na lalatag?
This video shows a trans woman, Gretchen Diaz, arguing with the mall janitress in Cubao. Gretchen complained that janitress Wait, dito sa Tagalog. Videong ito ng transgender woman na si Gretchen Custodio Diaz habang sa pilitang hinihila ng janitress ng mall sa Cubao, Quezon City. Nakapila si Gretchen noon para magbanyo sa women's CR nang sitahin siya ng staff ng mall. Binidyo ni Gretchen ang insidente na tila ikinagalit ng janitress. Tinapik po niya yung cellphone ko 3 beses. At sabi po niya sa akin, ang sarap tampalin ng mukha mo, bakla ka kasi. I identify myself as a woman. So dapat karapatan kong gumamit ng female washroom. No, di ba? Sarili mo lang ang nag-identify sa sarili mo eh. Yes, kalayaan mo yon na i-identify mo ang sarili mo as woman. Pero sarili mo lang yung dapat sarili mo ring banyo yung gagamitin mo. Hindi sarili ng iba. Ganito kasi, sometimes ang mentality ng mga katulad ni ma'am, 'di ba? Para siyang bumbilya eh. Ang gusto niya, 'di ba pag magpapalit tayo ng bumbilya sa kwarto, yung saksakan, ang gusto niya, buong kwarto yung iikot sa kanya. Hindi yung siya yung mag-iikot ng bumbilya. 'Di ba? Yung pananaw mo sa sarili mo, yung pagsuot mo ng damit, kalayaan mo 'yan. Pero ini-invade mo na yung yung mundo ng iba eh. Na huwag ka magagalit pag hindi sila sumang-ayon sa gusto mo. Dahil nila yun eh, sila yung nakakaramdam kung nababasto sila do sa loob or hindi. 'Di ba? Lalo na, kaya ako nga din gusto mag-washroom. Kasi Quezon City yun. Alam ko na gender fair sila. Dinala siya sa security office ng mall kung saan binitawan ng janitress ang mga salita ng diskriminasyon sa transgender community. Para sumikat ka? Oo, hindi ka artistahin. Hindi ka maganda. Si Gretchen ay Paano na yung discrimination yung hindi maganda? Alam mo, yung discrimination kasi na yan, part na ng buhay natin yan. Mapamataba ka. 'Di ba? Mapabungi ka. Mapakalbo ka. Mapapayat ka. Mapapangit ka man. 'Di ba? May putol man yung paa mo. Mukha ka man mahirap. Part na ng buhay natin ang diskriminasyon. Hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. Lahat ng tao, yan, danas yan. Yan, diskriminasyon na yan. Ano ba ate? Kahit ako din, nararanasan ko din na yung diskriminasyon na yan, yung pagka, halimbawa, pagka papasok ako ng sinihan, uy, mukhang bata ka pa, sir. Hindi ka pwede. Dito sa, pang 18 lang itong sinihan na to. Di ba? Pero hindi sumasama ang loob ko nun. Kasi part ng laro ng buhay natin yan eh. Di ba? ay nanalong Miss Congeniality ng Queen of the Philippines 2019 at ngayon Human Resource Director ng isang call center. Wala po akong sinabi sa kanyang masama. Kaso yung kasi pag private, 'di ba, Sir Powell talaga mag-video. So sinabi ko sa kanya burahin niya lang yung video. Tinurn over siya sa Cubao Police Station at binantaang kakasuhan ng anti-cybercrime law. Dinala pa siya sa ospital para ipamedical. At dito siya pinusasan kahit wala pang malinaw na kaso. Pagdating sa Camp Karingal, ibinaba ang reklamo sa unjust vexation. Pero hindi agad natanggal ang posas dahil talaga namang wala umano ang susi. Bumuhos ang suporta ng pamilya ni Gretchen, maging ng LGBT plus community. Sa totoo lang, bakit ihilang yan eh? Ang tangal din mag-isip Sorry hindi lang basta ihi lang yung gagawin doon eh. Alam nyo, kapag pinayagan yung mga ganyan, pwede ng amanyakis, pwede ng magpanggap na bading. Doon siya magsi-CR sa papayag ba kayo yung mga batang babae doon? Paano kung halimbawa PDF file yan? Yung mga batang babae doon hahaluan ng ganyan, di ba? Maraming dahilan. Mas maraming dahilan na hindi siya paihiin doon
hindi lang dahil sa kasarian niya. 'Di ba? Tapos yung ihi lang yan. Ihi lang pala pwede naman sa CR ng lalaki. Anong problema doon? Wala namang magrereklamo doon. Hindi naman yung ihi lang yung ano ba? Ano ba yung comment dito ng mga tao? When it comes to discrimination, laging LGBTQ+ ang naririnig ko, yung discrimination sa ethnic groups. Bingi-bingihan lang. Lagi na lang hinihingi ng respeto ng mga trans woman. Paano naman yung respeto para sa kababaihan? Kakalimutan na lang? Babaliwalay na lang? You're still a man, please respect din ang mga tunay na babae. 'Di ba? Ewan ko ba sa Pilipinas, napahaba na tuloy yung ating usapan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung yung pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.